Akin na yung bag mo! Hoy! Sandali lang yung bag ko! Sandali! Ay, naka! Sandali lang! Lahat Harangin ng ninyo! May documents ko magnanakaw! nasa loob niyan! Teka lang, hoy! Sandali naman! Tabi kayo! Tabi kayo! May snatcher! Ay, anak! Ano bang nangyari? Ay nako, si Sally ho, ninakawan ng bag. Yung lalaki na kaitim na mo doon. Hindi ko na siya naabutan eh. Ang bilis tumakbo. Nako, kawawa ka naman, Sally. May importante ba sa bag mo na yon? Oo, yung wallet ko. Yung sweldo ko para sa tuition ni Boyet. Ay, naku naman. Naku, tumawag na kayo ng pulis, baka mahuli pa. Medyo siya tumakbo sa may kanto ng Rizal Street. Kailangan kong habulin. Hindi pwedeng mawala yung pera ko. Nako, Sally, delikato. Huwag ka nang humabol mag-isa. May nakita po akong tumatakbo sa may eskinita. Mabilis mong lalaki tsaka may daladalang bag. Sige, salamat po ah. Sana maabutan ko pa. Mag-iingat ka, Sally! Ang ingay ng palengke, nabalot ng mga sigawan at hiyawan ng mga manluloko na tumakbo dala-dala ang bag ni Sally. Hindi alintana ang init ng tanghaling tapata at ang mga nakaharang na tao. At ang kanyang pagod na katawan mula sa maghapong pagtitinda. Nagdesisyon si Sally na habulin ang magnanakaw. Hindi niya pwedeng hayaang makawala ang perang pinaghirapan niya para sa kinabukasan ng kanyang anak na si Boyet. Sandali! Sandali! Balik mo ang bag ko! Dahil siya tumakbo! Sally! Sa may eskinita! Hindi ko siya pwedeng pakawalan. Ang sweldo ko naroroon eh. Naku, ate, delikado po. Huwag mo nang abulin. Kailangan kong kunin ang bag na yun. Para sa anak ko yun. Miss, gusto mo ba ihabol kita? Salamat na lang po. Baka makawala pa kapag sumakay pa ako. Sa kabila siya ng lumiko! Mabilis ang takbo! Ay, naku po. Hindi ko na siya makita. Pero kailangan kong magpatuloy. Sally! Abay, hinihingal ka na. Mapanganib yan. Hindi po ako pwedeng sumuko. Ang hirap kitain ng perang yun. Ma'am, ako na po ang hahabol. Delikado po sa inyo. Hindi po. Kaya ko na to. Nakikita ko pa siya sa unahan. Sally, isipin mo si Boyet. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Si Boyet nga pong iniisip ko eh. Para sa kanya tong ginagawa ko. Ate! Doon po siya pumasok sa may lumang gusali! Salamat. Ay, Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Sally, sandali. Tatawag tayo ng pulis. Wala ng oras. Baka makatakas ko. Kung hindi natin siya maabutan. Sige na. Ay nako, miss, hindi mo na siya maaabot. Masyado na siya mabilis. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang bag ko. Para sa anak ko yun. Habang patuloy ang pagtakbo ni Sally, unti-unting nanlambot ang kanyang mga tuhod sa pagod. Hindi niya gaanong makita ang magnanakaw. Sa dami ng taong nadadaanan, sa kanyang pagmamadali, sa kawalan ng direksyon, hindi niya napansin. Paparating ang isang lalaki pagliko ng iskinita. Rico! Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Ang bilis ko kasi. Sorry talaga. Okay ka lang ba, miss? Mukhang napagod ka ng gusto Napano ka? Hindi ako okay. Yung bag ko, ninakaw eh. Kasama lahat ng mahalaga sa akin. Pati na yung sweldo ko. Bag? Kailan ito nangyari? Sino kumuha? Kanina lang, doon sa may palengke. May biglang sumunggab sa bag ko habang nag-aabot ako ng bayad. Sinubukan kong habulin pero hindi ko na siya naabutan. Napakabilis. Ano itsura ng lalaki? May naalala ka ba? Nakaitim siya. Payat. Parang ang bilis niyang kumilos. Hindi ko makita yung mukha kasi maraming tao. Sandali lang. Umupo ka muna rito. Mukhang sobrang napagod ka. Hindi mo dapat biglain ang sarili mo sa pagtakbo. Pero hindi ko pwedeng pabayaan na makatakas siya. Ang pera sa bag,
Sweldo ko yun para sa anak ko. Kailangan ko yun para sa tuition niya. Saang direksyon tumakbo? May alam mo akong lugar dito na posibleng taguan ng mga ganong klaseng tao. Doon, sa may lumang bodega. Pero baka kung saan na siya nakapunta. Doon? Doon sa lugar na yon? Kilala ko ang lugar na yan. Madalas tambayan ng mga ganyan. Hindi pa huli ang lahat. Teka lang, ako nang bahala. Anong gagawin mo? Huwag kang mapapahama ka, please. Hindi ko kakayanin kung madami ka pa eh. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano haharapin ang ganitong klaseng tao. Madalas na akong tumulong dito sa lugar na to. Dito ka lang ha. Promise, babalik ako. Sigurado ka? Hindi mo naman ako kilala. Baka mapahama ka. Minsan kailangan nating tumulong kahit hindi natin kilala ang taong nangangailangan. Isa pa, mas kilala ko ang lugar na to. May chance ako na maabutan siya. Salamat ha. Sobra-sobra. Mark palang pangalan mo? Oo, Mark. Ikaw? Sally. Sally ang pangalan ko. Okay Sally. Dito ka lang magpahinga ha. Hindi ako papayag na hindi mabawi ang mahalagang bag na yan. Babalik ako. Tumakbo si Mark patungo sa direksyon ng magnanakaw. Mabilis at determinado. Sana mahuli niya. Sana tamang desisyon kung pagkatiwalaan siya. Bis, ayos ka lang ba? Mukha kang pagod na pagod ah. Gusto mo ba ng tubig? Hindi, okay lang po ako. May tumutulong na po sa akin. Sana lang talaga. Ilang minuto pa ang lumipas. Tahimik na nag-isip si Sally habang nakaupo sa bangketa. Ay, Diyos ko. Sana naman tamang desisyon ko. Sana hindi siya mapahamak. Sana bumalik siya may dalang magandang balita. Hindi mapakali si Sally habang hinihintay ang lalaki sa bangketa. Ang binata na si Mark mabilis na tumakbo sa direksyon ng magnanakaw. Ang kanyang mga mata, determinadong sundan ang mga posibleng daanan ng salarin sa makitid na eskinita, sa madilim na sulok ng lugar. Alam ni Mark ang bawat liko at ang shortcut na maaaring magsilbing taguan. Hoy! Sandali! Kuya, bakit po? May nakita ka bang tumatakbo dito? Payat, nakaitim at may dalang bag. Ay, opo kuya, duman po siya dyan sa likod ng lumang tindahan. Salamat malaking tulong ka. Tumakbo si Mark papunta sa direksyon na itinuro ng bata. Mabilis ang kilos, ngunit maingat na nakatingin sa paligid. Ay sir, bawal pong pumasok sa likod. Private property yan. Pasensya na ho. Hinahabol ko yung magnanakaw. Dala niya yung bag na ninakaw niya. Ay magnanakaw pala? Ay nako, ang dami talagang masasamang loob dito. Patuloy na tumakbo si Mark hanggang sa makarating siya sa isang grupo ng mga tambay na nagkakatuwaan sa gilid ng kalsada. Mga pare, may nakita ba kayong lalaking tumatakbo? May dalang bag, payat at nakaitim. Oo pre, kararaan lang dito kanina. Saan siya dumaan? Anong direksyon? Doon sa may warehouse. Mabilis ang tumakbo eh. Parang takot na takot. Baka siguro magnanakaw nga. Ano pre, hahabulin mo? Oo pre, salamat sa tulong. Patuloy na tumakbo si Mark hanggang makita niya ang magnanakaw sa di kalayuan. Agad niyang tinigasan ang boses upang tawagin ito. Hoy! Tigil! Biglang binilisan ng magnanakaw ang pagtakbo. Pilit na iniiwasan si Mark. Ibalik mo yung bag! Hindi mo pagmamayari yan! Wala ka nang tatakasan pa! Ang magnanakaw ay pumasok sa isang abandonadong gusali. Sinundan siya ni Mark nang walang alinlangan. Kala mo matatakasan mo ko. Kilala ko ang lugar na to.
Sa entrada ng gusali, hinarang siya ng isang security guard. No, kasi bawal pong pumasok dito. Private property po ito. Magnanakaw po. Kailangan kong habulin. Dala niya yung ninakaw na bag. Sige sir, pero mag-iingat kayo ha. Pumasok si Mark sa loob ng gusali. Tahimik na naglakad habang pinakikinggan ang bawat ingay ng paligid. Alam kong nandito ka. Wala kang ibang dadaanan palabas. Kaya lumabas ka na! Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa itaas. Tumingin siya at nakita niya ang magnanakaw na mabilis na tumakbo papaba ng hagdan. Hoy! Wala ka ng tatakasan! Sumuko ka na lang! Sa baba ng hagdan, may isang random worker na nagtanong. Hoy! Ano nangyayari dito? Tabi po, may inuhuli ako. Paglabas ng gusali, natisod ang magnanakaw sa isang sirang bakala, kaya natumba siya sa lupa. Oh! Mas... Saan ka ngayon tatakbo, ha? Akala mo makatatakas ka pa? Lumapit si Mark sa magnanakaw habang ito nakahandusay sa lupa, halos hindi makapagsalita dahil sa takot at hiya. Ibalik mo ang bag. Hindi mo naman pagmamayari yan, ha? Tapos ang lakas ng lubong tumakbo. Nagsimula ng manginig ang magnanakaw, tila wala ng lakas na lumaban. Pagkakataon na ni Mark na maabutan ito, ang madilim na sulok ng abandonadong gusali ay naging saksi ng kanilang dikitan. Pawis na pawis, hingal na hingal man, pero determinado si Mark na makuha ang bag na ninakaw kay Sally. Oh, akala mo makakatakas ka pa, ha? Pre, huwag ka nang makialam. Hindi mo naman bag to eh. Hindi, akin na yan. At lalong hindi sa'yo yan. Wala kang pakialam. Pera lang naman ang habol ko eh. Perang pinaghirapan na may-ari. Ibalik mo na yung bag na yan. Huwag kang lalapit. Sigurado ka? O gusto mong madagdagan yung problema mo? Pulang... Hey! Ano nangyayari dito? Pare, magnanakaw to! Tulungan niyo ako mahuli yan! Magdadakaw ka ha? Dito ka ba talaga nagtako? O ano? Iabot mo na yung bag. O kailangan pa natin magkasakitan? Tumakbo ang magnanakaw pero hinarang ng mga worker. Saan ka pupunta? Ha? Hindi ka makakatakas dito. Salamat mga pare. Pwede nyo nang dalhin ito sa presinto. Sige, kami na bahala. Ibalik mo na yung bag sa may-ari. Salamat uli. Magkikita rin tayo. Sure ka? Sa presinto? Pwede kitang dalawin doon. Sige na pare, kami na bahala rito. Salamat talaga mga pare. Habang naglalakad pabalik, buo pa naman ang lahat. Sigurado, mag-aalala ang babaeng yan. Kuya, nakuha mo pala yung bag. Oo, salamat sa tulong ng mga construction worker dito. Naku, mabuti naman nahuli. Kawawa naman kasi yung babae kanina. Oo nga eh. Sige ibabalik ko lang ito sa kanya. Dala ang tagumpay ng kanyang pagkakuha sa bag mula sa magnanakaw. Bumalik si Mark sa lugar kung saan iniwan niya si Sally. Ang dating tahimik na eskinita, unti-unting napuno ng mga tao na naging saksi ng kanilang pagkikita. Nakuha ko na ang bag. Oh my God! Nakuha mo talaga? Oo, check mo kung kumpleto. Hindi ako makapaniwala. Ang bilis mo. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid. Nako, ang galing naman ng binatang ito. Kumpleto pa. Kahit yung sweldo para sa anak ko, nandito pa lahat. Buti naman wala na wala.
Ako, yang si Mark. Abay, tunay na gentleman yan. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Kung hindi dahil sa'yo. Ay, sus! Naku naman, tignan nyo nga, oh! Abay! Perfect Bagay na ka. bagay! Perfect! Grabe naman po kayo. Kung okay lang, pwede ba akong humingi ng number mo? Nako! Yan nga ang sinasabi ko! Bigay mo na, Pagkakali bigay naman mo yan na. si Mark. Ay! Ay, ako kinikilig sa kanila! Parang teleserye! Ha? Sure. Pero, Para lang naman may way akong malaman kung okay ka na. You know, pagkatapos ng nangyari, di ba? nako, ito yung sinasabing pinagtagpo ng tadhana. Abay, destiny na yan! Sige, Bagay sila! thank you ulit ha. Sobra-sobra talaga. Wala yun. Basta, text kita mamaya ah. Nako! Kasit naman ang mga batang ere. Text! Parang meant to be, hindi na. Text! Ay! Text mo ko! Nakakala ko nung kabataan ko. Ano? Ganyan Walang din nag-text kami. sa'yo! Hindi, ganyan kami. Tamis! Ingat ka ha. Ikaw din. Siguraduhin mong safe ka pag uwi mo ha. Kiss! 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 Tuka! Lalong nagpalakpakan ang buong crowd. Tama na nga. Uuwi na ako. Sige. Text kita later ha. May bagong love story na naman dito. Ang love story! Testil talaga! Pinagtagpo kayo ng Diyos! Habang papalayo si Sally. Sally! Ang ganda ng ngiti mo. Ang saya-saya ng buhay ni Sally ng mga oras na yun dahil sa pagkakakilala nila ni Mark. Subalit ang maliligayang araw na yun ay napalitan ng pag-aalala na mag-aalas 9 na ng gabi, wala pa rin si Boyet na dumating. Ang kanyang cellphone paulit-ulit na tumatawag sa anak, ngunit walang sumasagot. Sa bawat minutong lumilipas, bumibigat ang dibdib ni Sally. Saan ka nang galing? Nalate lang po. Na-late lang? Alas 10 na ng gabi. Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Ay, lubat po yung cellphone ko eh. Lobat! Yan na lang laging dahilan mo. Alam mo bang ilang beses kitang tinawagan ha, Boyet? Sorry na po. Sorry. Yan na lang ba? Saan ka ba talaga galing ha? Kay Brian po, gumawa kami ng project namin. Project? O baka naman barkada? Boyet anak, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Project nga po. Bakit po ba kayo hindi naniniwala? Paano nga ako maniniwala? Dati umuwi ka ng alas 6. Ngayon lagi ng late. Kasi po marami po kaming gawain. Boyet, natatakot ako. Baka nababarkada ka na. Di po ako nagbabarkada. Bakit po kayo ganyan mag-isip? Kasi nga nagbabago ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Paano naman ako hindi magbabago? Wala naman kayong oras para sa akin. Anak, Oh, wala po akong karapatang magreklamo. hindi. Boyet, pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Matutulog na ako, ma. Anak, sorry talaga. Hindi ko naman sinasadya eh. Boyet! Ay, Diyos ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang tungkol kay Mark? Paano ko sasabihin sa inyo? Na namimiss ko lang naman kayo. Tahimik na ang gabi ng mga oras na yun. Habang sila ay nagpapakiramdaman,
Boyet, anak, may pagkain sa mesa. Di na ako gutom. Sige, bukas na lang. Maya-maya pa eh. Paano ko ba sasabihin sa kanya na may magbabago na sa buhay namin? Nararamdaman ko. Unti-unti mo na akong naaalimutan. Ang bigat na mga gabing lumipas, dala-dala pa rin na mag-ina, kinaumagahan. Pareho silang pagod sa pag-iyaka. Parehong hinahanap ang tamang salita para sa isa't isa. Si Sally, ang unang bumangon, naghanda ng almusal, pritong itlog at sinangaga na paborito ni Boyeta. Anak, gising ka na? Opo ma. May almusal na. Paborito mo. Andali lang ho Anak, sorry ulit kagabi ha. Sorry din po ma. Halika, mag-usap tayo habang kumakain. Anak, tama ka. Hindi ako naging mabuting ina lately. Hindi naman po. Hindi. Totoo yan. Yung recognition mo sa school, yung PTA meeting, hindi ako nakapunta. Okay lang po yun ma. Naiintindihan ko naman po na busy kayo. Hindi okay yun, anak. Dapat nandun ako eh. Ma, alam niyo po, hindi naman po ako galit. Nalulungkot lang po ako eh. Bakit, Boyet? Kasi po, dati lagi tayo magkasama. Ngayon na, parang Parang ano, anak? parang may iba na po kayong pinagkakaabalan eh. Anak, Yun sa recognition ko. First honor po ako ma. Gusto ko po sana makita niyo yun. patawad, anak. Hindi ko alam. Tapos po yung meeting, pinag-usapan po yung college preparation. Gusto ko po sana kayong kasama. Pangako, hindi na mauulit yun, ha? Ma, tayo-tayo lang naman eh. Bakit parang Anak, kasi may dapat sana akong sabihin sa'yo. ano pong sasabihin niyo? Wala. Basta pangako ko, mas magiging present na ako, ha? Promise din po ma, hindi na po ako magpapagabi. Tayo-tayo na lang talaga, anak. Kaya dapat walang hindi pagkakaunawaan, ha? Opo, sorry po ma. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal ko din po kayo. Maya-maya, habang naguhugas ng pinggan, Ay, Diyos ko. Paano ko sasabihin sa kanyang tungkol kay Mark? Hindi pa siguro ngayon. may hindi pa siya sinasabi. Pero okay lang. Ang mahalaga, nagkakaintindihan kami ni Mama. Matapos ang pag-uusap na mag-ina, kinailangan pa rin magtinda ni Sally para sa kanilang pang-araw-araw. Trabaho siya pero kinukulang pa rin. Kaya pagkagaling sa trabaho, nagtitinda si Sally para sa kanilang ikinabubuhay. Dala ang kanyang basket ng kakanin. Naglakad siya patungo sa park kung saan maraming estudyante at mga manggagawa ang maaaring maging customer niya. Hindi niya inaasahan, doon niya makikita si Marka, ang taong kahapon lang nagpaiyak sa kanya sa harapan ng maraming tao. Sally!
Nandiyan ka pala. Bakit ka nandito? Hinanap kita. Alam ko, dito ka nagbebenta kapag galing mo May sa trabaho ako. Kung wala kang bibilhin, umalis ka na. Teka, sandali lang. Galit ka pa ba sa nangyari kahapon? Ano sa tingin mo? Sinigawan mo ko sa harap ng maraming tao. Kaya nga nandito ako para mag-sorry sa'yo eh. Sorry ka dyan. Magtatrabaho na muna ako. Ang init-init dito oh. Tara, mamasyal tayo. Ha? Hindi pwede. Kailangan ko magtinda. Sally naman, nakadalensya ako. Gusto kong bumawi sa'yo. Bumawi? Ganun-ganun lang? Kahapon sinisigaw-sigawan mo ko dahil gusto mo lang naman makipag-usap. Oo na, mali na ako. Pasensya na. Stress lang ako At kahapon. dahil stress ka, okay lang na sigawan mo ko? Hindi nga. Kaya nga gusto kong bumawi. Tara na. Hindi pwede. Ano yung mga paninda ko? Babayaran ko lahat. Magkano ba? Hindi ganun kadali yun. Eto, bibilin ko lahat. Para naman, may kita ka pa rin. Mark naman. Please. Gusto kitang makasama. Miss na kita eh. Saan mo ba ako dadalhin? Secret. Basta masaya dun. Promise. Paano kung may mangyaring hindi maganda? Sa akin? Hindi mo ba ako pwedeng pagkatiwalaan? Naku, ewan ko sa'yo. O diba? Napangiti kita. Tara na. Sigurado ka ha? Hindi mo na ako sisigawan? Promise. Ngayon lang to. Para makabawi na ako. Sige na nga. Yes! Tara na. Oh, ilagay mo yung basket dito sa compartment. Habang naglalakad papunta sa motor. Sana tama itong desisyon ko, Diyos ko. Sigurado ako magugustuhan mong surprise ko sa'yo. Matapos ang mahabang biyahe ng motor, huminto sila sa isang pribadong resort sa labas ng syudad. Ang dating kumpiyansa ni Sally, unti-unting napapalitan ng pangamba nang makita ang lugar. Isang tahimik at pribadong lugar na malayo sa pamilyar na muka. Mark, bakit dito? Oh, may problema ba? Private resort ito. Oh, para tayong dalawa lang. Hindi ko alam. Parang hindi tama. Sally naman, 3 buwan na tayo, di ba? Pero hindi ba pwedeng sa mall na lang? Mall? Doon ba tayo makakapag-usap na maayos? Naglakad sila papunta sa reception. Mark, alam ko kung anong ibig sabihin nito. Bakit? Ano bang iniisip mo? Mag-relax lang tayo. Mark, Dito tayo. hindi pa ako ready. Ready saan? Magpapahinga lang tayo. Alam kong hindi yan ang plano mo. Sally, 3 buwan na tayo. Normal lang to sa mga couples, di ba? Pero Mark, Hinila ni Mike si Sally papasok sa loob. Tara na. Mark! Yan. Relax ka lang. Maliligo muna ako ha. Mark, please. Pag-usapan muna natin to. Later. Di naman ako nagmamadali Dali lang. Ay, Diyos ko. Ay, bakit pa ganito? Kinakabahan ako. Maya-maya narinig na ni Sally ang pagbukas ng shower sa loob ng CR. Parang first time ko ulit Pagkatapos ng tatay ni Boyet. Maya-maya pa Tama ba tong ginagawa ko? Paano kung mali? Samantala, sa loob naman ng CR, sigurado ako, hindi ka tatanggi ngayon sa akin. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Hindi ko alam kung tama ba ito. Habang patuloy ang tunog ng shower, patuloy din naman ang kabang nararamdaman ni Sally. Hindi niya alam kung anong gagawin ng lalaki. Paglabas nito ng CR, Dapat umalis na ako. Pero bakit parang hindi ako makagalaw?
Ang katahimikan ng silid ay naputol sa tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo. Ang mga alalahanin na bumabagabag kay Sally ay napalitan ng isang ibang klaseng kaba nang lumabas si Mark. Ang tubig ay kumikintab pa sa kanyang katawan na tila inukit ng isang mahusay na eskultor. Maya-maya pa'y lumabas na si Mark, nakatapis lang ng tuwalya. Mark, Eto, tatanggalin ko na ang aking tuwalya. Oh, bakit ka natatakot? dapat siguro maligo na muna Huwag ako. na. Gusto kitang malanghap ng natural. Lumapit si Mark kay Sally. Mark, hindi tama to. Bakit hindi tama? Mahal kita Pero mas matanda ako sa'yo. So what? Love doesn't care about age. 28 ka lang. 35 na ako. Mas gusto ko nga yung may experience na Hindi dapat. Shh! Stop thinking so much. Pero si Boyet, Huwag mo nang isipin ng iba. Tayo lang dalawa ngayon. Mas sinigpitan ni Mark ang yakap. ang bango mo. Ang bango mo rin. Lalo't pawisan ka. Mark, hindi ko alam. Just feel. Huwag ka mag-isip. Paano kung mali to? Paano magiging mali ang pagmamahal? Bata ka pa. Marami ka pa. Age is just a number. What matters is what we feel. Mark, hindi ko alam. Then, stop knowing. Just feel. Unti-unting lumapit ang kanilang mga mukha. Mark, I want you. And I want you me too. promise me. I promise everything. Naglapat na ang kanilang mga labi. Ay, Lord, patawad po. Pero hindi ko na kaya. Oh, finally. Habang nagpapalipas ng oras si Sally sa resort kasama si Mark, sa kanilang tahanan naman may ibang drama ang nagaganap. Ang kanyang amang si Puyong nakaupo sa kanilang maliit na sala. Ang mga daliri ay kumakagata sa tuhod. Sa sobrang pagkabahala at pagkairita habang paulit-ulit na tumitingin sa orsana. Alas 6 na. Dapat nandito na siya. Lolo, kanina pa po kayo. Oo, apo. 3 oras na ako naghihintay. Nasaan ang nanay mo? Ang alam ko po, nagbenta lang po siya ng kakanin. Hanggang ngayon? Hindi naman siya ganito dati Text ko po kaya siya, Lo. Alas 7 na. Wala pa rin. Lo, hindi po sumasagot sa text May hindi tama dito, Boyet. Po, Ang nanay mo, may kakaiba. pagkatapos ng pag-uusap nilang yun, 2 oras pa ang makalipas. 5 oras na ako naghihintay. Ano ba talaga? Lo, kalma lang po kayo. Baka na-traffic lang po si Mama. Traffic? Hanggang alas 9 ng gabi. Tatawagan ko po uli. Hayaan mo na. Hindi na ako maghihintay. Sigurado po kayo? Oo. Sa makalawa na lang ako babalik. Tumayo si Puyong. Kinuha ang kanyang tungkod. Boyet, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Po, Lolo. Huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Lolo. At kung sakaling may mga has na manakit sa'yo, huwag kang papayag. Lo, bakit po ganyan kayo magsalita? Wala sa lahi natin
ang api-apihin lang ng ibang tao. Tandaan mo yan. Lo, natatakot po ako sa tono ng pananalita nyo. Dapat lang. May mga bagay na dapat katakutan. Pagkatapos ay pupunta na ito sa pinto. Lo, mag-iingat po kayo. Ikaw ang mag-iingat, Apo. Parating may bagyo sa tag-init. Umalis na si Puyong. Ma, nasan ka ba talaga? Unang beses lang to ah. Unang beses na hindi ka umuwi ng maaga. Maya-maya pa'y dumidilim na ang langit sa labas. Ma, sana okay ka lang. Sana walang masamang nangyari sa'yo. Matapos ang mainit na sandali sa resort, nagdesisyon ng umuwi si Mark sa kanilang tahanan. Isang desisyong magpapabago ng kanilang buhay na mag-ina. Ang dilim ng gabing yun, saksi ng pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya, habang si Boyet nalilito sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Maya-maya pa'y narinig niya ang tunog ng motorsiklo nang mag-aalas 10 na ng gabi nang tumigil ito sa tapat ng kanilang bahay. Ma? Kayo na po ba yan? Oo, anak. May kasama ako. Pumasok si Sally kasama si Mark. Ma, sino po siya? Anak, si Mark. Siya ang... Hello, Boyet. Nice to finally meet you. Ho? Anak, si Mark. Siya ang magiging stepfather mo. Ano po? At dito na rin siya titira. Ma, kahapon lang nag-usap tayo. Sabi niyo walang maglilihiman. Anak, pasensya na. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Hey, buddy. I brought you something. Eto. Mga bagong damit tsaka sapatos para sa'yo. Ma, nandito po si Lolo kanina. Ha? Si Papa? Opo, inintay niya po kayo. 5 oras po siya naghintay. Anak, bakit hindi mo sinabi? Paano po sasabihin sa inyo hindi niyo po sinasagot yung mga text at tawag ko? Hey, let's not fight. Family na tayo ngayon, di ba? Oo nga naman, anak. Si Mark na yung sagot. Siya na yung sagot sa dasal ko. Ho? Tutulong siya sa atin para makapagtapos ka ng pag-aaral. That's right, Boyet. I really love your mom. Tsaka, mahal na rin kita bilang anak. Anak, mabait si Tito Mark mo. Magkakasundo kayo. Try mo itong specially pick for you. Salamat po. O siya, pagod na kami. Papasok na kami sa kwarto, ha? Good night, Boyet. Well band tomorrow, okay? Pumasok ng 2 sa kwarto. Ma, bakit hindi niyo mo lang sa akin ikinonsulta? Tiningnan ang mga regalo. Ang bilis na lahat. Kahapon lang nag-usap tayo about being honest. Tapos ngayon... Rinig na rinig ang tawa ni Sally at Mark sa loob ng kwarto. Sana tama itong nangyayari. Ang unang gabi ni Mark at Sally sa iisang silid ay naging unang umaga ng pagbabago para kay Boyet. Habang naririnig pa ang mahinang hilik mula sa kwarto ng mga matatanda, tahimik na bumangon ang binatilyo, dala ang bigat kahapon at ang pangamba
para sa kinabukasan. Kailangan ko matutong tumayo sa sarili ko mga paa. Habang tinititigan ang kalan. Hindi pwedeng laging si Mama. Lalo na ngayon, may iba na siyang inaalagaan. Lumapit siya sa kalan. Parang ganito naman yung ginagawa ni Mama. Bubuksan ko nga ang tangke ng gas tapos sisindihan ko. Oh! Ha! Biglang sumiklab ang apoy! Mama! Tulong! Mama! Mama! Ano yan? Boyet! Oh, Diyos ko! Tulong! Anong ginawa mo? Oh shit, Boyet! Lumayo ka! Lumayo ka! Opo! Isara mo ang tangkay, Sally! Dito ka! Ay, tatanga-tanga ka talaga eh. Bakit ka nag-i-experiment mag-isa? No, sorry po. Gusto ko lang naman magluto eh. Patuloy ang pag-aapula nila ng apoy. Sorry? Eh, paano kung nasunog ang buong bahay? Han, kalma lang. Napigilan naman ka agad, di ba? Kalma! Eh, muntik na nga tayong mamatay dahil sa katangahan nito eh. Gusto ko lang naman pong... Gusto mo lang? Ngayon ka pa talaga nag-isip na mag-aral magluto? Sally, tama na. Natatakot na yung bata Eh, ko. napakatanga eh! Hindi ka naman lang nag-iisip! Tahimik na lang ito habang umuusok pa ang dingding. Mas, sorry po. Gusto ko lang naman po matuto eh. Ewan ko sa'yo, kung ano-ano na lang yung pinapasok mo dyan sa isip mo. Okay na. At least walang nasaktan. Tama na yan. Hoy, Boyet ah. Tingnan mo yung ginawa mo. Nasira pa yung dingding natin. Ma, hindi ko naman po sinasadya. Ay, naku! Pumunta ka nga sa kwarto mo! Tahimik na umalis si Boyet. Han, bata pa siya. Normal lang naman na gusto niyang matuto ng mga ganyan. Noon hindi naman siya ganito. Hindi ko na siya maintindihan. Sa kwarto naman ni Boyet. Sorry po. Gusto ko lang naman ipakita na kaya ko na eh. Parang di na kayo dapat mag-alala sa akin. Matapos ang pangyayaring yun sa kusina, tahimik na ang bahay. Ang usok ay unti-unting nawala. Ngunit ang bigat ng hanging naramdaman pa rin. Lumabas si Mark sa kwarto. May dalal-dalang basket ng mga maruruming damit at isang bagong paraan para ipakita sa kanya ang kapangyarihan sa bagong tahanan. Oh, Boyet! Laban mo nga ito. Po? Yung mga damit, laban mo. Damit ko yan. Po, pero... Pero ano? Wala naman po akong ginagawang ganitong trabaho dati. Well, may chance na nga, di ba? Adaptation to change is important. Pero po... Sandali lang. Yan ang pera. Eto po para sa pagod ko. Oo. 1,000 yan. Hindi ko po kailangan yan. Ayaw mo? Okay, fine. Akuin ko ng pera. Sige po, lalaban ko na po. Good boy. Pagkatapos mo maglaba, po, mag-igib ka ng tubig sa CR sa kwarto. Po, hindi naman po kami gumagamit ng CR doon dati. Exactly. Pero ngayon doon ako maliligo, so mag-igib ka. Bakit po ako? Because I said. May problema ba tayo? Wala po. Good. Kapag natapos mo ng paglalaba, mag-igib ka kaagad ah. Maliligo ako mamayang hapon. Umalis si Mark papunta sa kwarto. Kailangan ko rin talaga ba itong gawin? Habang naglalaba. Dati hindi naman ganito. Pero ngayon, maya-maya pa eh. Para na akong katulong sa sarili kong bahay. Kailangan ko tiisin
Para kay Mama. Sa tabi naman ng poso. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. Boyet! Bilisan mo! Maliligo na ako eh! Opo, nandyan na po. Sandali lang po. Pagkatapos ng mapapait na karanasan ng paglalaba at pag-igib, naglakad si Boyet patungo sa tindahan ni Aling Minda para bumili ng sabon. Hindi niya alam na ang simpleng lakad na ito ay magbubukas sa kanya ng mapait na katotohanan tungkol sa bagong kasama ng kanyang nanay sa kanilang tahanan. Oy, Boyet! Abay, ang tagal mong hindi bumili dito ah. Pamili po ng sabon. Sabon? Eh, napansin ko may bagong nakatira sa inyo. Po? Yung boyfriend ng mama mo, si Mark. Opo. Ay, naku anak. Dapat alam mo to. Ano po yan, Aling Minda? Alam mo ba, yung Mark na yan, abay kilalang kilala yan dito. Bakit po? Eh, adik yan eh. User na, pusher pa. Ha? Hindi naman po siguro. Abay, totoo. Itanong mo pa kay Mang Berting dyan sa kanto. Nakita niya mismo nagbebenta ng drugs yan. Baka naman po nagkakamali lang At saka kayo. isa pa ha. Eto pa ha. Napapansin ko lately. Ano? Yung mama mo, parang nagbabago na. Nagbabago po ang ugali? Oo. Eh, dati hindi naman siya ganyan. O ngayon, laging pagod, walang gana. Normal lang naman siguro po yun. At yung sigawan, naririnig ko kung paano siya sigawan ng Mark. Hindi naman po palagi. Ako, Boyet, natatakot ako. Baka ma-involve na rin ang mama mo sa droga. Naku, hindi po totoo yan. Aba, classic signs yan. Una, yung pagbabago ng ugali. Tama na po. Tapos yung Tama na pagiging po. malihim. Ay nako, yan ang biglang pagtitiis sa abuse. Ganun yun. Sabi ko lang tama na po eh. Eh, concern lang naman ako. Wala po kayong karapatan kahit na sino man na pagtsismisan ng pamilya namin. Eh pero Boyet, Tigilan niyo na po ang kwento tungkol sa amin. Hindi niyo po kilala si Mama. abay kilala ko ang mama mo noon. Eh pero ngayon, Magkano po ba ang sabon? ay naku Boyet, pinoprotektahan lang kita. Di po namin kailangan ng proteksyon ninyo. Salamat na lang ho. Mabilis na lumabas si Boyet eh. Ingat ka, Boyet! Abay, bantayan mo ang mama mo! Hindi totoo yun. Hindi pwedeng maging totoo ang sinabi niya. Ang mga salitang narinig ni Boyet sa tindahan ay parang sumpang natupad. Pagbalik niya sa bahay, ang katahimikan ay biglang nabalot ang sigawan mula sa silid ng kanyang ina. Isang eksena na magpapatunay sa mga bintang na kanyang narinig. Nasaan na yung pera? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam. Tatanga-tanga ka talaga! 10,000 yun! Hindi ko naman sinasadyang mawala. Hindi mo sinasadya lang ganun-ganun na lang! Nakatayo si Boyet sa labas at nakikinig. Mark, please. Katatapos lang ng sweldo ko. Visit na yan! Buhay ang nakataya rito! Anong ibig mo sabihin? Nagtatanga-tangahan ka pa! Alam mo naman kailangan kong bayaran si boss! Anong boss? Sinong boss? Manahimik ka! Akala ko pa naman kakampi kita. Akala ko makakatulong ka sa akin. Pero para kang batong ipupukpok sa ulo ko! Ano bang pinagsasasabi mo? Bakit ba ganyan ka magsalita? Tumahimik ka! Wala kang kwentang babae! Hindi ko deserve ang mga ganyang salita. Ganon! Sumasagot ka! Rico, tama na, ano ba? Tama na! Tama na! Sinabi ng tumahimik ka eh! Mama! Mama, buksan niyo itong pinto! Mama! Huwag ka makikalam!
Mark, please. Huwag kang pumasok sa kwarto namin! Huwag ang anak ko. Huwag si Boyet. Buksan niyo tong pinto! Ano nangyayari sa iyo dyan? Sabi ko tumahimik ka! Mama ka, hindi ko talaga alam. Buksan niyo tong pinto! Mati ka sa ulo mo ha! Sabi na huwag kang makikialam o pumasok dito sa kwarto! Boyet, anak! Okay lang ako. Sige na, pumasok ka sa kwarto mo. Maya-maya pa ang tunog ng motorsiklong papalayo ay parang hudyata ng pansamantalang kapayapaan. Sa mga sandaling yun, walang pag-aalinlangan si Boyet na tumakbo papunta sa kwarto ng kanyang ina. Ang kanyang puso'y kumakabog-kabog sa takot sa posibleng makita. Ma? Mama? Anak, Ma? Ang mukha niyo. wala to. Wala to, anak. Bakit po? Bakit niyo inayaan gawin niya ito sa inyo? Kasalanan ko rin naman. Ma, paano naging kasalanan niyo? Binugbog niya kayo. Hindi mo maiintindihan, anak. Na-trigger ko siya eh. Na-trigger? Dahil saan? Sa nawawalang pera? Nawala ko yung 10,000. Importante yun sa kanya. Pero ma, hindi dahilan yun para saktan kayo. Boyet, mainit lang ang ulo niya. Pagod din siguro. Ma, naalala niyo ba yung sinabi ni Lolo noon? Anong sinabi ng lolo mo? Na huwag tayo magpapapi kahit kanino. Hindi niya sinasadya. Nagkataon lang naman. Ma, paano niyang nasabi hindi niya sinasadya? Tingnan niyo nga yung mukha ninyo. Anak, hindi mo naiintindihan. Nawala ko yung pera niya. Ma, napapansin ko. Sobrang nagiging makakalimutin na kayo. Ha? Hindi naman. Oo, kasi lagi kayong puyat. Lagi kayong pagod. Anak, Kahapon nga po yung mga importanteng bagay nakalimutan nyo na. Yung mga pangako nyo, yung lakad natin, pati si Lolo. anak, patawarin mo ko. Maayo po kayo nakikitang ganito. Para kayong ibang tao na eh. Hindi ako magbabago. Hindi, anak. Pero, bakit nyo siya pinagtatanggol? Sinasaktan niyo na kayo. Kasi nga, kailangan natin siya, Boyet. Hindi po. Hindi natin siya kailangan. Okay naman tayo dati, di ba? Anak, pumasok ka na sa kwarto mo. Ma, Please, anak. Ayokong madamay ka. Sige na. hanggang kailan po kayo magtitiis, ma? Kinabukasan, pinilit ni Sally na itago ang pasa sa kanyang muka sa pamamagitan ng make-up. Ngunit ang mga mata ni Aling Mayang ay masyadong matalim para maloko sa simpleng pagtatakip. Sa tindahan, nagsimula ang isang komprontasyon. Magpapakita kung gaano kalayo ang paghahanda ni Sally na ipagtanggol ang taong nanakit sa kanya. Ay, Sally, ano yung nasa mukha mo? Natisod lang po ako. Natisod? Sa kama siguro, habang binabraso ka, no? Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Nako, Sally, kilala kita mula pagkabata. Hindi naman ako manhid. Aling Mindy naman. Yang mga pasamo, pareho ng kulay doon sa pamangkin ko na binubugbog ng asawa. Hindi po ganun yun. Oy, hindi nga ba? Oy, sige, sabihin mo nga sa akin, nasan si Mark kagabi? Bakit po? Aba, rinig na rinig ko ang sigawan ninyo. Rinig na rinig ko yung mga sampal. Medyo may hindi lang po kami pagkakaintindihan. Ay, pagkakaintindihan? Eh, saan niya dinaan ang pag-uusap? Sa pamamagitan ng suntok? Hindi niyo po naiintindihan. Ang naiintindihan ko lang, Sally,
Busog ka nga sa sarap kagabi. Ano po? Oo, alam na ng buong kalsada kung gaano ka-wild yung boyfriend mo. Kaya ka nga ginagabi-gabi. Aling Minda, pero pagkatapos ng sarap, abay bugbog ka naman. Ganun yun. Tama na po. Alam mo ba kung bakit, ha? Kasi, yung kinakasama mo, abay adik yan. Hindi po totoo yan. Anong hindi totoo? Tanong mo sa buong palengke. Abay kilalang kilala yung Mark na yan. Wala po kayong karapatan. Anong walang karapatan? Akong nagpapautang sa'yo tuwing kinakapos ka, tapos sasabihin mo wala akong karapatan? Binabayaran ko naman po ang lahat ng utang ko, ha. Hindi yan ang pinupunto ko, Sally. Abay, concern lang naman ako. Hindi ko po kailangan ng pagiging concern niyo. Kanyang ka na ba talaga kabulag? Abay, kailan ka magigising? Naglalakad na palabas si Sally. Nako, hayan, tumatakas ka na naman. Pag-utang sa akin, pagbili sa iba, ako naman talaga, oo. Hindi na po ako uutang sa inyo, kahit kailan. Nako, Sally. Halos hindi ka na nga makilala. Sino ba itong Saling kaharap ko? Hoy! Hoy! Ganyan ka ba talaga, ha? Ganyan ba kahalaga yung mapanakit mong asawa ko, no? Worth it ba yung mga pasamo? Hoy! Hoy! Tignan nyo, ganyan talaga kapag nabubulagan. Kahit bugbugin ang todo-todo, abay itatanggi pa rin. Di ba? Tignan mo. Ay, nako. Sana'y tulungan ng Diyos ang babaeng yan. Baka sa kapal ng pagmamahal niya, buhay niyang katapat. Matapos ang pagmamalasakit na eksena sa tindahan ni Aling Minda, ang buong komunidad nagbulong-bulungan tungkol sa sitwasyon ni Sally. Si Boyeta, naglakad pa uwi mula sa eskwela, ay nakakita ng isang pamilyar na anyo. Si Mark, ang kanyang motorsiklo na para bang nanunood kung sino o kung ano. Hindi mapigilan ni Boyet ang magtaka, kaya't dahan-dahan siyang lumapit upang obserbahan ang mga pangyayari. Si Mark yun Bakit parang nagtatago? Anong ginagawa niya rito? Maya-maya may dumating na itim na kotse. Bumukas ang bintana at lumitaw ang isang lalaking nasa driver's seat. Pre, ang tagal mo Traffic pare. Nadan pa kasi ako sa checkpoint Checkpoint? Dami nilang oras. Kompleto ba? Oo, pure shit to. Hindi ka magsisisi. Nagpalitan ng sobre at plastic. Malinaw sa paningin ni Boyet ang transaksyon, kaya't halos nanginginig siya sa nakita. Diyos ko, droga ba yun? Count mo kung gusto mo. May tiwala ko sa'yo, pre. Suki muna ko, di ba? Maya-maya pa'y may biglang dumating na mobile patrol. Nagliliyab ang lugar at sigawan ng mga ingay ng mga tao. Huwag kayong gagalaw! Putyang gala naman, oo. Mabilis na sumakay si Mark sa motor. Nagparurot sa eskinita habang ang mga pulis ay humahabol. Huli ka na! Bumaba ka ng motor mo! Nagpatuloy ang habulan. Nagtakbuhan ang mga tao at ang bulungan sa paligid ay mas lumalakas. Ano? Drug pusher pa na talaga! Oo nga, kawawa naman si Sally. Totoo pala ang sinasabi nila. Maya-maya pa'y nawala na ang tunog ng mobile patrol. Tanda ng pagtakas ni Mark. Nako, nakalusot na naman. Siya, siguradong babalik din yan. Doon nakatara kay Sally. Napapikit si Boyet. Ngunit sa halip na magpakain sa takot, isang determinasyon ang umusbong
sa kanyang dibdib. Hindi na dapat bumalik yan. Kinuha niya ang kanyang phone at kinuha na ng video ang natitirang ebidensya sa lugar. Paano ko sasabihin sa inyo ito? Paano kita mapaniniwala? May lumapit na isang random na tao. Baka sa muka ang takot. Hoy bata! Umalis ka riyan! Delikado! Opo, may gagawin pa po ako. Tumakbo si Boyet. Hawak pa rin ang cellphone at ang bigat ng katotohanan na kanyang nasaksihan. Tama na, Ma. Tama na ang pagtitiis. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa. Ang katotohanan nakita ni Boyet naging sandata para sa kanilang paglaya. Nang gabing yun, habang tahimik ang buong kapitbahay, isang bagyo ng emosyon at karahasan ang sasabog sa loob ng kanilang tahanan. Si Sally nakatayo sa sala. Adi ka pala. Sino ba nagsabi sa'yo ng kung ano-ano? Nakita ka ng anak ko. Hinahabol ka ng pulis. Kaya pala word ang batang yun lately. Pinapakain mo kami ng perang galing sa droga. Anak ng... Pera din yun, di ba? Umalis ka na sa bahay ko. Ayaw namin madamay ng anak ko. Ganon. Ngayon, bahay mo na to. Oo. At ayaw na kitang makita pa rito, Mark. Alam mo yung anak mong yan, pabigat yan. Kaya ayaw sa akin, simulat sa pool pa lang. Huwag mong idadamay ang anak ko. Pinagtatanggol pa man din kita sa kanya. Tapos ngayon, siya ang pinaniniwalaan mo. Oo! Kasi mas kilala ko ang anak ko kaysa sa'yo! Aray ko! Putsang galao, wala kang utang na loob! Ano ba? Pinapakain ko kayo. Binibigyan ko kayo ng magandang buhay! Tapos ganito pang igaganti mo sa akin? Ha? Tama na! Tama na! Itigil mo yan! Huwag mo sasaktan si Mama! Ikaw ang dahilan ng latang ito! Mark! Mark! Huwag ka ganoko! Tingnan mo ang ginawa mo! Sinira mo ang lahat! Bitiwan mo siya! Bitiwan mo ang anak ko! Magsama-sama kayo mag-ina! Mga palamunin! Mga pabigat sa buhay! Mark, pakiusap! Huwag mong patayin ang anak ko! Pakiusap! Mama! Sorry po! Sorry! Sinira mo ang buhay ko! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Tulong! Mga gago kayong lahat! Boyet anak! Anak, okay ka lang! Okay ka lang! Ma, patawad po. Pero, kailangan ko sabihin sa inyo. Tama ka, anak. Hindi na siya babalik dito, ha? Hindi na siya babalik! Ang tunog ng motorsiklo palayo, hudyat ng kanilang paglaya. Sa sala ng kanilang maliit na tahanan, magkayakap ang mag-ina. Parehong umiiyak. Hindi dahil sa takot o sakit, kundi hindi maipahayag na kalungkutan at pagkaginawa. Magkayakap pa rin ang mag-ina. Ma, huwag na po kayong babalik sa kanya. Hindi na, anak. Hindi na. Promise niyo po. Promise. Patawarin mo ako, anak. Bakit po kayo humihingi ng tawad, Ma? Dahil nadamay ka pa. Muntik ka na. Muntik ka na. Ma, okay lang po ako. Ang mahalaga po, tapos na. Tama ka. Dapat matagal ko na. Ma, okay lang po tayo. Kaya naman natin to eh. Paano na tayo ngayon? Ma, okay naman tayo dati, di ba? Bago pa siya dumating. Oo. Oo nga. Okay tayo. Masaya pa nga tayo noon eh. Ang akala ko kailangan ko ng katuwang. Hindi po, Ma. Kaya natin to. Anak, nahihiya ako sa'yo. Huwag na po kayong mahiya. Naiintindihan ko po.
Masyado akong nagpadali. Ma, Anak, kung mag-aasawa po kayo uli, Boyet anak. promise lang po. Wag po sana katulad niya. Wag po yung mapanakit na lalaki. Hindi na. Hindi na anak, hindi na. Never again. Tayo-tayo na lang muna, Ma. Oo, tayo na lang muna anak. Tayo muna. Kaya naman po natin eh. Basta magkasama lang tayo. Tumayo si Sally. Hinawakan ang kamay ni Boyet. Alika, magluluto ako. Ma, miss ko na po yung lutong bahay ninyo. Ako rin anak. Naglakad sila papunta ng kusina. Ma, Oh, mahal na mahal ko po kayo. mahal na mahal din kita anak. Ikaw lang ang tunay kong tahanan. Basta tandaan niyo po, kaya naman natin eh. Kung ano man po ang mangyari, nandito lang po ako. Salamat anak. Kasi ikaw ang nagpaalala sa akin kung ano ang mas mahalaga. Lagi po nating pipiliin kung ano po yung tama. Matapos ang masakit na paghabol sa masalimuot na yugto ng kanilang buhay, isang gabing puno ng katahimikan ang bumalot sa bahay ni Sally at Boyet. Ang ilang araw ay puno ng tensyon. Tila sumisiksik sa bawat sulok ng tahanan. Sa gitna ng tila katahimikan, bumalik si Mark. Bit-bit ang tila normal ng ngiti at anyo na puno ng lihim ng kasamaan. Mark, paano ka nakapasok dito? Surprise! Miss na kita, Sally. Nagpagawa ako ng duplicate ng susi para lagi kitang makita kahit kailan ko gusto. Anong karapatan mong gawin yan? Hindi mo pwedeng basta nalang pasukin ang bahay ko. Relax ka lang. Hindi mo ba ako na-miss? Ako na-miss ko ang lahat ng ginagawa natin eh. Mark, umalis ka na. Hindi na kita gusto sa buhay ko. Tapos na tayo. Tapos na? Ano ba sinasabi mo? Bakit may iba ka na? Kaya mo ko itinataboy? Oo, may iba na ako. Ang sarili ko. Natauhan na ako, Mark. Hindi mo na ako mapapasunod pa. Hindi mo ko pwedeng talikuran, Sally. Wala kang karapatang gawin niya sa akin. Ano ba? Itiwan mo ako, Mark. Wala ka ng karapatan sa akin. Kung wala kang iba, dapat ginagawa natin Ano ba? Alam mo namang ako na ang nagmamahal sa'yo ng ganito. Hindi, ano ba? Tama na. Hindi mo ako pwedeng pilitin, Mark. Ano ba? Tignan natin kung wala kang nga iba. Kung wala, papayag ka sa gagawin ko. Gusto mo naman to, di ba? Sige na, pumayag ka sa gagawin ko. O gusto mong galitin ako? Mark, ano ba? Maawa ka naman. Huwag mo akong pilitin. Sally, sumunod ka na, Sally. Wala Tumigil ka ka na na, magagawa. Sophie. Akin ka na. Mark, ano ba? Akin ka. Ano ba? Bitiwan mo. Oh. Sa gabing yun, ang maliit na tahanan ni Sally na puno ng sigaw at iyak na binalot ng takot. Walang sino man sa paligid ang nakarinig ng kanyang paghingi ng saklolo. Ang anino ng karasan ay muling bumalot sa kanyang bahay na tila paulit-ulit ang sumpang hindi niya matakasan. Matapos ang masalimuot na gabi, iniwanan ni Mark si Sally na wasak ang katawan at puso habang siya ay luhaan at duguan. Ang pintig ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw kasabay ng tahimik na pagdaloy ng kanyang luha. Sa gitna ng pagdurusa, biglang dumating si Puyong, ang ama ni Sally. Ang init ng galit sa kanyang mga mata tulad ng apoy na handang lumamon sa sino mga mananakit sa kanyang anak. Hindi maganda ang maaaring mangyari oras na malaman niya kung sino ang may gawa ng kahayupang iyon. Sa kabila ng pagtatago ni Sally ng katotohanan, lumabas si Boyet, dala ang galit at tapang na sabihin na si Mark ay may kagagawa ng lahat.
Ito ang naging simula ng isang hindi malilimutang pagharap na puno ng puot at paglalantad na matagal ng lihim ng kanilang pamilya. Sally! Ano nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Wala po. Wala po ito. Lolo, si Tito Mark po ang may gawa nito. Ano? Totoo ba ito, Sally? Si Mark ang may gawa nito? Itay, huwag na. Hayaan na lang natin. Kasalanan ko rin naman eh. Kasalanan mo! Paano naging kasalanan mo ang pangbubugbog sa'yo? Nagalit lang siya. Hindi niya naman po sinasadya. Hindi niya sinasadya! Anak! Anong klaseng tao ang gagawa nito kung hindi sadista? Lolo, hindi niyo dapat palampasin to. Hindi ko na kayang makita si Mama ng ganito. Gawin niyo po ang nararapat. Huwag na. Ayoko ng gulo. Ako naman yung may kasalanan eh. Hindi ko siya dapat hinayaang pumasok sa buhay namin. Anak! Pakinggan mo ako! Hindi ko ito papayagang mangyari sa pamilya natin! Hindi kita pinalaki para maging ganito! Tay, tama na. Hayaan na lang natin. Aalis na lang kami ni Boyet. Aalis! Hindi ito matatapos sa pag-alis, Sally. Kailangang managot ang demonyong yon sa ginawa niya! Tay, Lolo, bakit po kayo ganyan magsalita? Sally, matagal ko nang tinanggap na gusto mong mamuhay ng normal. Pinayagan kitang maging katulad ng ibang tao. Kahit alam kong iba tayo. Teka, sandali po. Anong ibig niyo pong sabihin? Ang dugo natin ay hindi ordinaryo. Ipinanganak tayo para ipagtanggol ang sarili laban sa anumang pananakit. Pero ngayon, nakikita kitang duguan at martir sa harap ng isang walang kwentang tao! Ma, ano pong ibig sabihin ni Lolo? Bakit ganito mga sinasabi niya? Boyet, Apo, ito ang tandaan ninyo. Walang sino man ang may karapatang manakit sa atin. Ang dugo ng ating pamilya ay para sa paglaban, hindi para sa pagpaparaya! tama na po, Itay. Ako nang may kasalanan. Ayoko nang may masaktan pa na sino man. Kaya huwag niyo na po siyang saktan. Sally, ang pagiging martir ay hindi pagkatao ng ating pamilya. Pinayagan kitang mamuhay ng normal, pero hindi kita papayagang mamatay dahil sa pagiging martir mo. Lolo, huwag niyong palalampasin to. Lalabanan natin siya, di ba? Hindi, anak. Ayoko ng gulo. Ayoko ng karahasan. Sally, wala ka ng magagawa. Ang lalaking yon ay mananagot sa lahat ng ginawa niya at walang makakapigil sa akin! Tay! Huwag po! Ayoko nang may madamay. Ayoko madamay ang pamilya natin. Tay! Wala akong may papangako, Sally. Pero sisiguraduhin ko, hindi na siya babalik pa! Habang papalayo si Puyong, dala ang bigat ng kanyang galit. Naiwan si Sally at Boyet sa bahay. Puno ng takot sa maaaring kahinatnan ng lahat. Ang gabing yun, hindi lamang saksi ng pagkawasak ng isang pamilya, kundi sa pagbabalik na matagal nang inilihim ng tapang at galit sa dugo ng kanilang lahi. Matapos umalis si Puyong, naiwan sina Sally at Boyet sa sala. Tahimik, ngunit puno ng emosyon. Ang narinig ni Boyet mula sa kanyang lolo, hindi maalis sa kanyang isipan ang mga salitang hindi ordinaryo at ipinanganak tayo para ipagtanggol ang ating sarili.
tulad lamang ng mga misteryong naghihintay ng kasagutan. Sa wakas, nagpa siyang tanungin ni Boyet ang kanyang ina. At sa gabing yun, ang mga lihim na matagal lang itinatago ni Sally ay unti-unting mabubunyag. Ma, pwede po ba ako magtanong? Ano yun, anak? Iyon pong sinabi ni Lolo kanina. Tungkol po sa atin. Ano pong ibig niyang sabihin na iba tayo? Hindi ko po maintindihan. Anak, hindi madali itong sasabihin ko sa'yo. Pero dapat mong malaman ang totoo. Totoo po. Tungkol po saan, Ma? Anak, ang pamilya natin, hindi tulad ng ibang pamilya. Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Hindi tayo tulad ng iba. Ang dugo ng pamilya natin ay espesyal. May kapangyarihan tayong ipagtanggol ang sarili at ang mga mahal natin sa buhay. Pero matagal na akong tumalikod sa buhay na yun. Kapangyarihan? Anong klaseng kapangyarihan po? Ang pamilya natin, may lahing kakaiba. Ang mga ninuno natin ay mga mandirigma. Hindi ordinaryo. Malakas, mabilis, at halos hindi nasasaktan. Pero hindi ko ginusto ang buhay na iyon. Gusto kong maging normal, maging katulad ng ibang tao. Ibig niyo pong sabihin, ganun din po ako? Hindi, anak. Hindi ka na tulad nila. Tulad namin noon. Paano pong nangyari yun, Ma? Kung galing po tayo sa pamilya ng mga hindi ordinaryo, bakit po hindi ako katulad nila? Kasi anak, nawala na ang sumpa sa akin at hindi ko na ito naipasa sa iyo. Sumpa? Anong ibig niyong sabihin, Ma? Boyet, may sumpa ang dugo ng pamilya na lahat ng ipinanganak sa linya natin ay magmamana ng lakas at tapang ng ating lahi. Pero nang pinili kong iwanan ang buhay na iyon, nawala ang sumpa sa akin. Ma, paano po nawala? Tsaka bakit hindi ko po nakuha? Dahil ang tunay mong ama, Boyet, ay isang normal na tao. Walang sumpa, walang kapangyarihan. Si Papa? Kaya pala hindi ko siya nakilala. Oo, anak. Pinili kong mamuhay ng normal kasama ang ama mo. Pero hindi naging madali ang buhay namin. Kaya bumalik ako rito sa piling ng lolo mo. So ibig sabihin po normal ako? Wala po akong kapangyarihan katulad nila. Oo, normal ka, Boyet. Pero alam mo ba kung anong meron ka na mas mahalaga? Ano po yun? Ang puso mo, ang tapang at ang pagmamahal mo. Hindi mo kailangan ng kapangyarihan para ipakita yon. Pero Ma, kahit normal lang po ako, hindi ko na po hayaang saktan muli kayo ng lalaking yun. Salamat, anak. Pero sana, hayaan mo kong protektahan ka. Ako na ang bahala sa lahat. Tayo po ang bahala sa isa't isa. Kahit ano pong mangyari, basta magkasama tayo. Sa gabing yun, unti-unting nabunutan ng tinik si Sally. Matapos aminin ang matagal ng lihim, ngunit kasabay ng pag-amin nito ay ang pagharap sa bagong hamon ng kanilang buhay na kanilang haharapin sa kanilang buhay pamilya. Sa kabila ng pagiging normal, ang pagmamahal at pagkakaisa nila ay tulad ng sandata laban sa anumang pagsubok na darating. Habang nagkakaroon ng tahimik na pagsasakatuparan ang bagong direksyon sa buhay ni Sally at Boyet, si Mike naman nananatiling tago sa isang lugar na malayo sa kanilang tahanan. Ang kanyang galit at takot at ang maling pag-aakala ng si Sally ay hindi makatatakas sa kanyang kontrol. Tulad ng apoy, patuloy na nag-aalab. Isang gabi,
Sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Sally sa kanyang pintuan katulad ng isang masamang panaginip o marahil isang magsisimula pa lang ng bagong laro na inaakala niyang kontrolado niya. Sally? Anong ginagawa mo dito? Mark, Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitiis eh. Sinundan mo pa talaga ako. Alam ko naman na hindi mo ko kayang kalimutan eh. pwede ba tayo mag-usap sa loob? Siyempre naman. Halika, pumasok ka. Saglit lang ha. Dali lang ha. Tara. Alam mo, pasok ka muna. Sabihin mo sa akin ngayon kung gaano mo ko na-miss. Kailangan natin mag-usap ng seryoso. Alam ko na yan. Sabihin mo na na-miss mo ko. Ikaw din naman eh. Na-miss din kita. Alam mo ba, iniisip kita gabi-gabi. Mark, hindi ito tungkol sa atin. Hindi ito tungkol sa nakaraan. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka nandito? Mark, nagpunta ako rito. Hindi dahil na-miss kita, kundi dahil gusto ko na matapos ang lahat ng ito. Matapos? Ano ba tinatapos mo, Sally? Tayo? Hindi mo pwedeng basta-basta tapusin ang lahat ng yun. Matagal nang tapos ito, Mark. Ikaw lang ang ayaw tumanggap. Sinaktan mo ko. Sinira mo ko. Hindi ko nahahayaang ulitin mo pa yon. Seryoso ka ba? Alam mo naman hindi kita kayang saktan kung hindi ka lang tumanggi sa akin, di ba? Yan ang problema, Mark. Sa tuwing hindi mo nakukuha ang gusto mo, nananakit ka. Hindi ko nahahayaang mangyari uli yun. Kaya nandito ako para sabihin sa iyo na itigil mo na ang lahat ng ito. Sally, hindi mo pwedeng sabihin sa akin yan kung anong dapat kong gawin. Mahal kita, tayo pa rin. Tandaan mo yan. Ang pagmamahal na sinasabi mo, puro sakit at kontrol. Hindi ako magpapaloko sa iyo. Akala ka mo ba makakatakas ka sa akin? Akala mo ba may ibang tatanggap sa'yo? Ha? Basahin mo ito. Isang restraining order. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumapit sa akin o sa pamilya ko. Restraining order. Wala akong pakialam dyan. Sinong pumipigil sa akin nun? Ha? Walang makapipigil sa akin, Sally. Hindi mo ako matatakot, Mark. Alam ng mga pulis ang lahat ng ginagawa mo. Hindi ka na makakapagtako. Akala mo ba kaya kang protekta ng batas? Sa huli, babalik ka pa rin sa akin. Hindi, Mark. Sa pagkakataong ito, ako ang may kontrol. Hindi mo na ako masasaktan kailanman. Sally, babagsak ka rin sa akin. Tandaan mo yan. Hindi na, Mark. Tapos na ang laro mo. Habang isinasara ni Sally ang pinto, tila isang matinding bigata ang naalis sa kanyang balikata. Alam niyang hindi pa lubusang tapos ang laban. Ngunit sa mga sandaling yun, naiguhit niya na ang kanyang linya. Isang malinaw na wakas sa relasyong puno ng karahasan at takot. Sa kabila ng galit at banta ni Marka, handa na siyang harapin ang bukas. Dala ang tapang at pagmamahal para sa pamilya. Sa kabila ng matinding babala at galit ni Sally sa huli nilang pagkikita ni Marka, ang lalaki ay nanatiling makasarili, arugante, kumbinsido na babalik sa kanya ang babae. Sa bago nitong tinutuluyan, ang gabi ay tila isang pangkaraniwang araw-araw lamang para kay Marka. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw at ng malamig na kapaligiran, isang mas madilim na plano ang unti-unting bumalot sa gabi. Walang kamalay-malay si Marka. Ang kanyang nakasanayang laro ay magtatapos sa isang paraang hindi niya inaasahan. Oh,
Sally, sabi ko na nga ba gusto mo rin to eh. Napakainit ng gabi. At yak, ikaw ang magpapalamig sa aking gabi. Mark, humiga ka. Gusto ko lang ipakita sa iyo kung gaano kita pinapahalagahan. Sabi ko na nga ba eh, kakainin mo lahat ng sinabi mo. Alam mo, yan yung gusto ko sa'yo, Sally. Yung ikaw ang magtatrabaho, patunay lang na hindi mo ko kayang layuan ang katawan kong kinababaliwan mo, di ba? Oo, Mark. Gusto ko lang suklian ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Yan. Ganyan nga. Alam kong hinahanap-hanap mo ko. Hindi ka wag dyan. Di ba di ka mabubuhay na wala ako? Biglang may naramdaman si Micah na malamig na bakal na dumikit sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo? Biglang sumakit ang katawan ni Mark. Isang malakas na sigaw ang binitiwan niya. Sally! Anong ginagawa mo? Pagdilat niya ng kanyang mga mata, isang nakatatakot na nilalang ang nakita niya. Si Puyong, ang ama ni Sally, puno ng galit at ng kadiliman sa muka. Yan ang parusa sa pang-aabi mo sa mga babae. Hindi ikaw si Sally! Ano ang bahagi ng katawan na ginagamit sa kasamaan ay dapat mawala! Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Hayop ka! Ibabalik ko ito sa'yo! Ang sakit? Kulang pa yan sa sakit na naramdaman ng anak ko habang kasama ka. Lahat ng kasamaan mo ay babalik sa'yo, Mark! Puputulin din kitang hayop ka! Wala kang karapatang putulin ang mahal ko! Baril ang sagot mo! Isa pang kasangkapan ng karahasan! Tingnan natin kung kaya mong gamitin yan bago ka tuluyang maglao! Makikita mo! Gaganyan kita! Aswang ka! Papatayin kita! Hindi mo kaya ang tunay na hustisya! Hindi tulad ng pisikal mong lakas! Ang hustisya ay hindi nagmumula sa karahasan! Lumabas ka! Harapin mo ko! Hayop ka! Lalabanan kita kahit wala lang guwang ko! Hayop ka! Sa gabing yun, isang tila walang katapusang bangungot ang bumalot kay Mark. Ang kanyang kahiyupan at kalupitan, nagbunga ng hustisyang hindi niya inaasahan. Si Puyong, na puno ng galit at determinasyon, ay nag-iwan ng marka sa kanyang buhay. Isang marka ng pagdurusa na magtatagal sa kanya magpakailanman. Habang ang dilim ay bumabalot sa lugar, ang mga sigaw ni Mark unti-unting nilalamon ng katahimikan ng gabi. Matapos ang nakakikilabot na paghaharap ni Puyong at Mark, bumalik siya sa bahay ni Sally at Boyet na tila isang tahimik na bagyo. Sa kanyang mga mata ay bakas ang galit na pilit niyang nilalabanan para mapanatili ang katahimikan ng kanyang pamilya. Subalit alam niyang ang pangyayaring yun ay hindi pa ang katapusan. Si Mark, kahit pasugatan at nawawala ng lakas, maaaring bumalik upang magiganti. Kaya nagpa siyang anyayahan ni Puyong, sina Sally at Boyet na lumayo. Isang hakbang na maglalayo sa kanila sa panganib, ngunit magdudulot din ng panibagong simula. Tay, saan kayo galing? Bakit parang may iba sa inyo? Kailangan nating mag-usap. Kailangan nating magdesisyon. Lolo, ayos lang po ba kayo?
Bakit parang pagod na pagod po kayo? Apo, ayos lang ako. Pero hindi na tayo pwedeng magpabaya. Kailangang lumayo na tayo. Lumayo? Tay, anong ibig niyong sabihin? Saan tayo pupunta? Kahit saan na hindi tayo aabutan ng hayop na yon. Alam kong babalik siya, Sally. At hindi na natin dapat hintayin yon. Ano bang ginawa ninyo? Sabihin niyo sa akin. Basta, inayos ko na ang dapat ayusin. Magtatanda ng lalaking yon. Ano bang ibig niyong sabihin? Hindi kayo pwedeng gumawa ng bagay na lalong magpapalala sa sitwasyon, Itay. Sally, ginagawa ko lang ang nararapat. Hindi mo naiintindihan ang puot na nararamdaman ko tuwing naiisip kong sinaktan ka niya. Lolo, hindi na po ba talaga siya babalik? Ayoko na po makitang umiiyak si Mama dahil sa kanya. Apo, gagawin ko ang lahat para hindi na siya bumalik. Pero para sigurado, kailangan nating lumayo. Hindi solusyon ng pagtakas. Hindi ba natin pwedeng tapusin ito nang hindi na kailangang umalis? Kung mananatili tayo rito, hindi tayo maliligtas. Ano pa ba ang gusto mo mangyari, Sally? Pabayaan ko siyang bumalik? At saktan kayo ulit? Hindi ko na ho alam kung kakayanin namin ni Boyet na mag-umpisa ulit sa ibang lugar. Ma, kahit saan po tayo magpunta, basta magkasama tayo. Kaya na natin yun. Tama ka, anak. Basta magkasama tayo, walang imposible. Mag-impake na kayo. Hindi ko alam kung gaano katagal bago bumalik ang demonyong yon. Pero sisiguraduhin ko, wala na siyang aabutan dito. Sana nga ho tamang desisyon natin ito. Para kay Boyet at para sa ating lahat. Lo, salamat po. Kahit ano pong mangyari, andito po kayo ni Mama para sa inyo. At ako naman, anak. Apo, nandito ako para sa inyo. Kahit saan tayo mapunta, hindi ko hahayaang mangyari ulit ang nangyari kay Sally. Habang nag-iimpake sina Sally at Boyet, ang bahay na minsan nilang tinawag na tahanan na puno ng katahimikan at ng lungkot. Ngunit sa bawat bag na kanilang isinusuksok, dala nila ang pangarap ng bagong simula sa isang lugar na malayo sa anino ng kanilang nakaraan. Habang ang dilim ng gabi ay lumalalim, ang pamilya ay naghahanda sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Puno ng pag-asa, ngunit handang harapin ang anumang hamon na maaring sumalubong sa kanila. Anak, gusto mo bang dalhin natin ito? Opo, Mama. Diyan po tayo masaya, di ba? Oo nga. Pero gagawa tayo ng bagong mga alaala. Mas masaya. Ma, pwede po bang... Oo naman. Favorite mo yan eh. Since grade 1. Opo, binili niyo po sa akin yan eh. Nung na-perfect ko po yung math. May tumunog na lumang kahas sa kabinet. Naku, ang mga lumang sulat ng lolo mo. Ma, ang dami pong picture ninyo dati. Ang saya-saya niyo po dati. Oo, anak. Kaya siguro hinahanap ko rin ang ganong saya. Kaya ako... Wag na po kayo malungkot. Magsisimula na lang po ulit tayo. Paano kaya tayo magsisimula, anak? Magsisimula tayo sa simula. Kahit paano po, basta magkasama tayo. Tsaka si Lolo. Biglang may nahulog na libro. Oh, old notebook mo to ah. Ma, wag niyo na pong buksan yan. Teka, ano to? Teka,
May love letter dito Man naman. Pareho silang natawa. Isang tawa na tila nagpapaalala na kahit sa gitna ng lungkot, may mga sandaling magpapaligaya sa kanila. Salamat anak Para saan naman po? sa pagiging matatag, sa pag-unawa, sa pagmamahal. Normal lang po yun. Anak niyo po ako eh. Tara na, marami pa tayong dapat ayusin. Oo nga po. Pero ma, Ano yun anak? sa susunod po, pwede po ba magkaroon tayo ng malaking kwarto? Yung may bintana? Sige, pipili tayo ng magandang lugar. Bagong simula nga, hindi ba? Sa pag-alis ni Sally at Boyet at Puyong mula sa lugar na minsan nilang tinawag na tahanan, ang kanilang mga yapaka ay tila nag-iwan ng bakas ng aral mula sa hindi malilimutan ng sinumang makaririnig ng kanilang kwento. Ang bawat hakbang paglayo ay isang hakbang patungo sa bagong simula, isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay may katapusan din. Tulad ng maraming kwento ng buhay, ang mga nangyari kay Sally, isang salamin ng katotohanan. Hindi lahat ng nagpapakitang matamis na salita ay dalisay din ang intensyon. Si Mark, sa kanyang pagpapanggap na pagmamahal, ay naging simbolo ng mapaglinlang na mukha ng karahasan. Isang babala sa lahat ng tunay na pagmamahal ay hindi kailanman magsasanhi ng pinsala o takot. Ang kwentong ito, hindi lamang tungkol sa paghihiganti o ng hustisya. Ito ay isang kwento ng pagbangon, kung paanong ang isang ina sa kanyang pagmamahal sa anak ay natagpuan ang lakas na lumaban at umalis sa isang mapang-abusong relasyon. Si Sally ay naging halimbawa na hindi kailanman huli ang pagbabago, na ang tunay na lakas hindi nakasalalay sa pisikal na kapangyarihan, kundi tapang ng pusong handang ipaglaban. Si Boyet, sa kanyang murang edad, ay naging testigo kung paanong ang pag-ibig ay maaaring maging sandata o kalasaga. Sa kanyang mga mata, nakita natin kung paano ang isang anak ay maaaring mag-isang lakas ng ina, at kung paanong ang bata ay may kakayahang maintindihan at tumayo para sa katotohanan. Ang kanyang presensya ay nagsilbing paalala na ang mga desisyon natin hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa mga taong umaasa sa atin. Si Puyong naman, sumasalamin ng walang hanggang pagmamahal ng isang magulang. Ang uri ng pagmamahal na handang gawin ang lahat kahit pa ang pinakamahirap na desisyon para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang kanyang aksyon, bagamat maaaring kontrobersyal, pero sa iba, nagpapakita na ang pagprotekta sa pamilya ay minsan nangangailangan ng matapang na hakbang. Sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ng isang pamilya hindi nakasalalay sa mga lihim na kapangyarihan o ng mga sumpa, kundi sa pagkakaisa at pagmamahalan. Ang bawat sugat, bawat luha, bawat pagsubok ay nagiging daan upang mas lalong tumatag ang kanilang samahan. Hindi man perpekto ang kanilang paglalakbay, ang kanilang kwento ay patunay na ang pag-asa ay hindi mawawala sa pusong handang lumaban para sa isa't isa. Habang sila ay naglalakbay patungo sa kanilang bagong simula, ang kanilang kwento mananatiling buhay. Isang patutuo na ang tunay na pagmamahal ay hindi nananakit. Ang tunay na tapang ay nasa pusong handang magpatawad at magbago, na ang tunay na pamilya nagiging mas matatag sa gitna ng unos. Sa kanilang mga yapaka, naiwan nila ang mga aral. Ang pinakamahalagang kapangyarihan ay ang lakas ng loob na pumili ng tama, ang tapang na umalis sa mali, at ang pag-asang lumika ng bagong bukas.
Sa bawat hakbang palayo sa nakaraan, sila ay patungo sa isang kinabukasang kanilang pinili. Isang kinabukasang puno ng pag-asa, dignidad at ng tunay na pagmamahal. At sa kanilang kwento, naiwan nila sa atin ang katotohanan, ang pinakamatinding kadiliman kailanman ay hindi kayang talunin ang liwanag ng pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya.